fish pond. Meron din po kayong babuyan. Meron. Isa lang ito sa mga karaniwang eksena sa Lotgar Farm na pagmamay-ari ng businessman at social media personality na si Sir Romeo Katakutan. Ang farm na ito ay isa sa pinagmumulan ng kabuhayan ng kanyang pamilya. Dito rin nagmumula ang pagkain nila at ng kanilang mga kasamahan sa farm. Bukod dyan, nagiging tulay din ang Lotgar Farm para makatulong sa mga kababayan natin. Ano man ang kaya niyang ibahagi sa iba ay handa niyang ibigay ng walang kapalit. Isa sa mga madalas na nahuhuli sa kanyang fish ponds ay ang malalaki at malulusog na mga hito. Normally kapag meron tayong nakukuhang hito, yan, kagataan yan or iihawin. But this time, gagawa tayo ng napakasimpleng fried catfish. So the first thing that we need to do is fabricate or i-fillet natin siya. Whenever you're filleting any protein, importante na tuyo yung paghahawakan mo sa kanya. Number one, mas safe kasi yun, and then mas malinis yung cut. Grabe, sobrang laki, hindi kasya sa lamesa natin. Tip lang din pagdating sa paborito nating hito. Kadalasan kasi di ba yan, pag niluluto natin, bago natin siya partihin, or katayin, or i-fabricate, ang advice sa atin is parang pasukahin muna. Siguro at least a day muna na nasa batsa lang, para siguro matanggal yung tinatawag nating lansa doon sa pinaka-flesh niya. Pero may isa kasi maghihitong tropa na nagturo sa akin, para daw ma-expedite or para mapabilis yung proseso na yon is tanggalin mo yung isang parte dito. Meron kasi silang parang namuong dugo dito sa karne nila. So, hanapin lang natin yon. Ayan. Yan siya. So, nandito siya sa parang leeg niya na part. Yan, yung parang buong dugo na yan. So, tatanggalin mo lang daw yan. And hindi na magiging ganun kalansa yung iyong hito. And habang nagre-relax yung fillet natin dito, prepare ko na yung ating, bali, dalawang component yung ating pang-dredge sa kanya or parang ipang-coat, which is yung una, wet, yung ating gatas. And then lalagyan natin ng acid, in this case, calamansi juice. Kung wala kayo niyan, suka, pwede rin. We're actually substituting buttermilk. Ito yung kadalasang bababad sa mga fried chicken, lalo na pag medyo western, American yung cuisine, yan yung pinaka-wet ingredient nila sa mga fried foods nila. So, since mahirap yung access sa atin dito sa Pilipinas ng buttermilk, you can substitute that with milk, fresh milk, and acid. So, yun lang yung parang tinatry nating ma-achieve. And kung mapapansin niyo dahil nilagyan natin ng acid yung ating gatas, medyo nagka-curdle siya ng kaunti. So, yun yung normal niya. Kaya huwag kayong magulat pag pinaghalo niyo yung calamansi juice or lemon juice or vinegar tapos nagka-curdle. That's perfectly normal. And yan, sinison lang natin yan ng salt. Dito natin i-marinate yung ating isda habang piniprepare naman natin yung ating dry ingredients. So, medyo dahil malaki yung portion natin, we'll just cut this into serving size or serving portions. Yan, pwede siguro ng kalahati. Then, rekta na natin. Para na rin siguro mas matanggal pa yung lansa, I would suggest na i-marinate natin to for mga 2 hours. Lagyan natin sa fridge. Tapos hayaan muna natin doon mag-chillax. And habang nakapag-chill yung ating isda at saka yung ating mixture sa loob ng fridge, prepare na natin yung ating dry ingredients bago natin siya erekta ng prito. So here I have a plate. Diyan ko siya i-dredge. Pero meron din tayo dito ang harina and garlic powder. Kung meron kayong onion powder, perfectly fine. Ayaw ninyo ng garlic.
salt and pepper. Yan, mix lang natin. Bago natin siya i-fry, make sure lang na i-tap niyo ng kaunti para matanggal lang yung excess. Gusto niyo tanggalin yung excess kasi dudumi agad yung mantika natin so hindi niyo siya magagamit ng mas matagal. Ganun lang kasimple, pwede na tayo mag-serve. Tigaan mo na lang, yan. Kasi kadalasan sanay tayo na may sausawan yan. Tigaan lang. Parang kami. Pero, wait ko lang ganyan, ano?